lingkod ta. Salamat sa Ginoo. Akong pasalamat lang po ko sa Ginoo kay sa tinuod lang nasakit kog pinakalit. Gichatan man tigas ay, di ba? Naka-remote sa ko. Nawa, gusto kong nahuna ba? Maglisog kog tanaw bisag cellphone. Sakit ka kong mata ba? Sakit kong mata. As in, dead yun, dead. Nga, grabe yung pagkasakit. Nga, karoon na ko na ulian na nga. Nasyakit akong mama, lakaw ko galit. Nakamata ko, alas 7:50. O niya, kabaw mas akong orasan na tawag? Alauna. Alauna. Pagkagabi, pa dyan na tawag, pa dyan ko na, gikan, basta kay, gawa mo sa ko katawag, kung pila ka adlaw, gikan doon. Bawi ba niya, patay na patay jud yung lawas gid gihungitan na gusto gagaw abi na mamatay ko dito ba pero wa amsa ko namatay noon ni wa jud masud kung tiyan sad kanang suka kalibang nga extreme jud kay ba sorry for the word ba nga bisag tubig inigamay inom suka painom kog tambal sa mama ngina kay lang kog paimna kay usik ra kayo inom sa tambal sukar dito. Ana pag ginhabilin gamay sukar ito ron. Wa pa nahurot og limpyo. Suka gyud gatag. Grabe extreme kay niya. Wala kay ko ka pang text kay maglisog og tan-aw cellphone. Ako ra tong gisugo kong mama ba nga tiksan tong mga naka-schedule. Aw kanang chatan ba? Amot gyud sa to niya pag-chat. Basta chat. Kaya akong cellphone wala may password ingo i-open ra ko ng cellphone niya. Chat itong mga tanawa ng mga misis dia, murag po niya ma-chat tanan. Basta kay naambot pila gisay na chatan niya. Gana schedule nga wa madayon ba? Pag Lunes duha tong schedule niya. Amot giun sa to nila. Wagi ko dito, digid ko kabaro gyud, sorry sa tanan. Hagba basta nang hagba. Nya maminaw kog music, makatuog sa ko, maglibo ko unsay title, sa title aning music kong ipaminaw. Libo ko ba? So, pero salamat sa Ginoo kay nabuhi ra gyapon. Nindot kay ganang kuan ba? Nindot kayo og side effect bitaw, cleansing mo din na kanang masakit ka. Okay, kana sang inigsuka nimo nya, suka kalibang ma-wash out man tanang susi mong tiyan. Labaw pas detox. Hastang detox gawas. Huro to gawas tanan. So, closely related sa kayo sa tuang gospel reading ron niya. Ako lang sumpay sa tuang topic yun nga i-prepare. Nga ko yung slides pero ang slides mo ko kay classroom type. Classroom type ba? So dili siya mo fit sa 1 hour. Nga ako lang i-sum up lang nako na nga makuha na to in 1 hour. Nga ma-shorten na to ba? Kaya classroom type usually pang 1 semester ba nga klase. Tag-as gani kistanan ba? Kaysa kumbinto mo na nagihimo. Kanang magklase po ko katekism dito ba? Anyway, praise the Lord lang gihapon. Sa ato ning sugdan og usa ka istorya about patay-patay ba? Kaya kato ako ambot abi mi na kog mamatay pero wala man gyapon ko namatay. Kapilan ko habit namatay ba? Kato may last kay baguhay ra gid ba? Karon na jud ko naligo na siya kita kumamot naligo ka takihon gani kag balik. Kulaim skin mulakaw ko dito ligo kanang masakiton jud kay katanahon ba. Kasi aron yung ingnon nga masakiton jud tinuod jud ni na sakit. Mura ta nagkuan kanang nanghambog nga nasakit ka. Nanghambog ba nga nasakit ka. Grabe ko kuan gani siya sakit. Right dito ni mo de. So de usa ka kana bang giatake siya ba niya. Ang hinungdan nga giatake siya kay hadlo kay siya multo. Nakadungog naman sa rehawa pa. Wala ba? Kanang madlo kay siya multo ba? Tungod sa iyang fear sa multo, giatake siya kay giabat mo siyang amigo ba? Nga gitripan bitaw siya, nga gihulga-hadlok siya. Pastila na ospital in town, giatake, gipakuratan. Anong prang-prang ba nga multo-multo ba? Na ospital, tungod lagi ni prang-prang, may ni prang-prang ba? Pagka-hospital niya, mingaw kay hospital. Ano bang? Ngiob kay pagsugod sa hospital ka naman, creepy gani kayo. Sabot mo creepy. Ako sa unang, sabot sa nang creepy. Nakahibaw ko na ito ng mga vlogger ba? Creepy kaning lugar.
O kanang mingaw bito kayo nga hilan kay dating ba? Kung sa mga Bisaya pangkaraan, hilan kay dating kanang hadlo kay ba? Mingawa sa ospital pagsuod niya. So lang siya niya gihatod siya dito nang naka-stretcher siya. Ano siya ba kanang gamay lang yung pananaw ba? Naday doktor, tabang din siya dito, emergency da yun. Dooling doktor. So may sakit ani. Yan, makatanaw naman siya, makatubag na siya ba? Okay, nauli-ulian na siya. Noon someday ka, nga, nadam ka dito sa emergency room siya. Kuan lagi dok, kanang, ang ako ang hitabo na ko dok ba, kay, madlo kay kog multo. Nako yung multo phobia. Multo phobia. Madlo kay kog multo niya, tungod sa kong kadlong multo. Giabat-abat sa kong amigo. Nakuyapan hinon ko, nabunal ko sa sahog. Muna rong naabot ko dito sa ospital tungod sa kong kahadlok sa multo. Ingnan yan, doktor, ikaw, dok. Mutuo kag mga multo, dok. Ingnan, doktor, tuom ka ng multo-multo. Tinuod ng mga, multo, magpakita ni mo kalit. Ikaw na lang gibalikon sa multo. Di lagi na tinuod ng mga multo-multo. Siya, pagsuod lagi ako dito sa ospital, dok, kay, kanang hadlo kay ba? Kripik mo rin manig ospital sa mga multo. Siya, wad yung kakitag multo dre, dok. Wad yung kitag, yung tubag sa doktor, wad yung ko kasuway sa kausa, nga nakita kog na yung multo dre sa ospital. Siya, pila na di kakatuig nga nagtrabaho dre, dok. Taod-taod na, mga 20 na katuig, sukad sa kong pagkamatay. Nakuyapan, siya balik, multo ditong doktor. Seryoso, baka si Jack ko. Abi na kong imutong suwat Jack. Multo rasad gihapong doktor. Ang atong tanawon, ang atong ibanghilyo ron, mura manig kanang confusing ni siya kay actually ang pagkasuwat ko dire kay lahi maning version ba. Katawa ko ng huwang po itong kabro Daniel, wala mo sa itong page dire. So, magani kinailain kay maglisod ko ba sa cellphone, gisuwayan sakit kay umata gid. Yung huwam lang ko ani. Ang giingon dire nga whoever ang nagisgot manig balaod, first thing there is si Kristo wa mo anhi aron pag-abolish sa balaod. Sa to pa way bisag usa ka balaod sa time ni Moses nga iyang gi-abolish, pero ato ning klarohon kung unsa iyang gibuhat. Kay wa man magpasabot nga wa gi-abolish, ipadayon ang mga Jewish practices. Naman sila gitawag og ceremonial law, napoy moral law. Kaning moral law, katong 10 Commandments, mga principles of how to live a good life, dili dyan na mausab. Mas maliso pa'y buko sa kawayan kaysa moral law. Kailan mo buko sa kawayan? Di gina maliso ni mo. Pero mas maliso pa na kaysa moral law. Di gina mausab for all eternity. Way time nga mausab-usab na siya, dili pwede nga ang good sa una mahimong bad karon, ang bad sa una mahimong bad karon. Maor gina kanunay ang moral law. Wala disrespecter of time and place na siya. Gawa sa nang nay mga acts nga dili siya intrinsic acts ba nga magdepende sa circumstances na may ana nga acts. So kaning ubang moral law intrinsic man ni. Giingon diha nga dili ka pwede mo blaspheme. Apil man na sa imo pagsimba sa Ginoo. First commandment. Apil na diha nga mga di ka mo blaspheme. Intrinsic na dili pwede mo abot ang time nga ay okay ra mag-blaspheme. Wala na siya condition. In itself, it is evil na. So, wala. Ang gimin sa itong Ginoo, of course, appeal na sad na. Pero even ang mga ceremonial law, pag-abot ni Jesus, wato niya papasa, iya lang gi-fulfill. So, kaya na-fulfill naman, dili na ito padayon ang practice. One concrete example. Sa Old Testament, unsa may ilahang adlaw ipapahulay? Sabado. Sabado ang ilang rest day. So, ceremonial law na siya, part na sa ceremonial law. Pag-abot ni Jesus, wala niya tangtanga ang pag-practice og rest day. Ang nahitabo lang, katong adlaw nga gipili sa mga Israelita, dili na to mao. Na Hebreo 4, nga sa panahon ni Josue, ang ilang rest day, wa kahatag og kapahulayan yun. Kaya ang tinuod nga rest day, si Kristo na, manang sa Colosas 2:17, siya maoy kapahulayan, siya may katumanan ba sa tanan nga nahitabo sa Old Testament. Everything in the past is a foreshadow of the things to come, and the fulfillment is
Jesus Christ. So siya mo'y fulfillment, si Kristo. Karon kay si Kristo man mo'y fulfillment, ang rest day dili na to ibase sa unsay nahitabo sa mga Hudiyo, kundi sa unsa na nahitabo ni Kristo. O nganong ang mga Jew ang ilahang rest day Sabado man, ila man nag-refer sa nahitabo nila nga during that time Sabado nanggawa sila silang pagkaulipon sa Ehipto. Nag-exodo sila ba? Out of the way. Ni-exit sila silang slavery from Egypt. So mo nang ilan ang gisaulog ang Sabado is si rest day. Pero sa mga Kristiyano, ang ato ang kagawasan, si Kristo man. So atong gibase sa kanus-a nabanhaw si Kristo. Kanus-a nabanhaw si Kristo. Domingo man. Sa katulong adlaw si Mana, nabuhi siya, balik. So Domingo nabanhaw si Kristo. Kay Domingo man siya nabanhaw, pasahon mo na sa John 19, John 20, Domingo nga itong gisaulog nga rest day. Sa Old Testament, ang ilahang practice nga sacrifice, mag-ihaw mag-karniro. Di ba? Karon mag-ihaw pa dito karniro. Dili na. Naa naman ang fulfillment. Mahal ang karniro. Naa naman fulfillment si Kristo naman. So dili na itong ihaw karniro, mag-ihaw pagbaka, maghalad og mananap. Wala na to. So wag gyud po na gi-abolish ni Kristo, iya lang gi-fulfill. Pero ang ceremonial practice dili na parehas. Ang principle lang, ang prinsipyo ba nganong gibuhat to, nagpabilin. Ang prinsipyo nganong nag-rest day sila, meaning to set aside a day especially for God. Nagyapon. Pero dili na same day. Same day kay gibase naman sa pagnahitabo ni Kristo. Unya karon kining tanan nga nahitabo ni Kristo, doon na siya gibuhat for salvation. Tanan gibuhat ni Kristo. Everything is for the salvation of man. Dili ni siya addition sa gibuhat ni Kristo nga tong gibuhat ron. Wala kay mabuhat nga anything good nga kung ikaw lang ba nga makaluwas nimo. Nga kanang imong ibutang ta, okay, addition ni sa gibuhat ni Kristo. Manakuwangan ka sa gibuhat ni Kristo. Wa mo tay kuwang sa gibuhat ni Kristo. So duwa kay ika-add dito. Ang kaning atong gibuhat, atong gi-unite atong self sa gibuhat na daan ni Jesus. Nga kundi sad na nimo i-unite ang imong self na kay mga sufferings diya, na kay sacrifice. Kundi sad na nimo unite ni Jesus, wala sa kay participation. Di ka ka-avail sa iyang gihimo. Karon unsaon na to pag-avail sa gihimo ni Jesus nga salvation. Doon na siya gibuhat nga means of salvation. Nga, aside from believing, of course, primary yun na faith. Kinanglan juga mo tuo ba? Ito ning klarohon ba nga, say, daga na to amtam kasinabot, ani, unsa ning faith alone, unsa ning sa koan. Actually, ang Council of Trent, giklaro na sa Council of Trent. Ang adto ka sa Section 6 sa Council of Trent, 1543. Sa Council of Trent. Giklaro na dito, we are not saved by our own works. Mura din ni protestante ning gisulti sa Council of Trent. Pero giklaro, in the right understanding, we are not saved by our own works that are apart from Christ. Works that are outside faith. So bisag unsa pa na kamaayo imong gibuhat, kung dili na siya pinasikad sa pagtuo, wa nay gamit. Example, kanang di mo tuo Ginoo nya nagbuhat og maayo. Malangit na. Anto bagdi. Nam na si Hebreo 1, Hebreo 11. Hebreo 11 without faith, no one can please God. Kung kay pagtuo, di ka makapahimuot sa Ginoo. So magkuyog na, maguna gina foundation gina pagtuo nga tanan nimong action kinahanglan ang reason niya ang imong faith. Kung dili gani nagikan sa faith, useless na in relation to salvation. Mura na siya kanang imuha ra ng good work ba? Humanly speaking, dili na useless. Makatabang man. Dabi mga nag-worship ni Satanas pero kusog kay mo sponsor. Kusog kayo mo donate sa simbahan, magpatukod pagparokya. Pero mga satanic worshipers, mga nag-worship ni Satanas, sa may tanaw ni mo na, ngayon ka, nagbuhat mo siya maayo. Padaghan na og buhat nga maayo, lupigon biya tanan nila. Dako kay agi. Alalimang ka nang mo sponsor og mga masakiton sa ospital, magdalag tag sa kabag nga kwarta dito, bayran ng mga masakiton diha. Na kahimo ba dito ana? Sila kay kwartahan dako kay sila agi in terms of material help ba.
Nako kay sila kanang nahimo. Pero dili na pleasing sa Ginoo kay di na pinasikad sa faith in God. So man giklaro sa Catechism the Council of Trent. Nya gisumpay sa dito, we are saved by faith alone. Kanang mura na ni protestante ni Council of Trent faith nga unsang klasehas faith? Kanang faith nga buhi. Nya kanang faith nga buhi kung imo nang striktohon og examine, dili mo gyud na siya alone. Nya gi-condemn sa Council of Trent ang kanang faith nga nara sa nahuna. Mo na siya gi-condemn nga kanang intellectual assent ra ba? Kana bitong mo ka ni tuo ka ni Kristo, pero nara na si mong mind. Kanang intellectual assent. Mabita tong sa debate nako sa una itong isa ka pastor ako sang imutan na kung kini bang imong pagtuo na ara ba na si mong huna-huna. Kung mayon kag nituo ka, is it existing mentally lang? Kay kung mental ra na siya, dili na makaluwas nimo. Kanang mental assent ra. Dili na living faith. Kung in relation sa James 2, ang living faith kanang ni-assent imong mind at the same time imong gibuhat. Kailaim kayo ni-assent imong mind ingon ka, oh na lechon dire kaning lechon makabusog yun ni. Nituog yun ka mentally ni-assent imong mind makabusog ng lechon. Karon wa ka ni kaon nabusog ka. Langawon na lang ng lechon diha di ka mabusog. So kinahanglan when your mind assents, mo follow imong behavior. Mo follow imong action para mahimo siyang beneficial imo kanang living faith ba. Kanang living faith alone mo nay maka luwas na to. So si Kristo na ang ato ang gituhuan diha. Nya ang tanang gibuhat ni Kristo gisum up na ang graces nga moabot sa kalibutan ba dunay agianan nga gibuhat ang Ginoo. Unsa may agianan nga iyang gibuhat? Ang mga sakramento nga iyang gitukod. Ang sacraments ba? O baptism. Mark 16:15 to 16 unsa mingon niya? Ang tanan nga motuo og magpabunyag maluwas. John 3, gawas kun mataw kamo pagbalik sa tubig ug sa espiritu, di ka mo makasuod sa gingharian sa langit. So ang baptism gipakita niya nga necessary na 1 Pedro 3:21 nga 1 Pedro 3, 1 Peter 3:18 to 21 kung nabasahon diya, during the time of Noah naluwas sila katong nasud sa arka. In the same way maluwas sad ang katong nabunyagan na ang bunyag nga mo'y nagluwas kaninyo og ni San Pedro pa. So gipakita nga essential baptism for salvation. Gituko na ni Kristo mismo. So unsay meaning aning sacraments nga mao ginatong isgutan ron. Sacraments in general ta nga unsay kahulugan ana. Dunay formal meaning, doon na po yung mga etymological meaning. Isang ng etymological meaning, kanang itis manok. Origin of the word. Kung diin gikan ang word, okay. Sakra, sa yung nasabton, sakra means sacred or holy. So diha po na sacrum, sacramentum, balaan ba? Yung mga sacraments, sacramentum, sacrum. So mga balaan. Basta kay sakra. Ato sa ning klaro nun sa ning balaan kay daghang to kasabot sa ning balaan. Sacred unsa may makapa-sacred sa kabutang. Mingo nimo this Bible is sacred, what makes it sacred? So may nakapabalaan ani. Kanang chalice nga nas misa, so may nakapabalaan ana. So may kalahian ana sa kanang chalice nga nas hotel. Ang blessing nakapabalaan sad niya. Nya ang reason nga blessingan siya because it is set aside for a purpose. Mo ginay mingon ta principle ba nganong mataw siya holy kay it is set aside for a particular purpose nga dili na siya gamiton for any other usage. So, for example, kita dre gitawag nato ni consecrated natay mga instruments diri atong i-consecrate. Di na to gamiton for any other usage. Di ba kung gi-consecrate siya, gawas tingali nang nakaygibutang diri bag-o ano imo gi-consecrate. Di mo gamiton for any other usage. So, sacred na. Set aside for a purpose. Unsa nga purpose? Supreme or higher purpose for God alone. So, gisit aside kay para ras Ginoo, muna'y nakapabalaan. So, kining tanan sacraments, ang tuyo ani ang Ginoo man. So, mga sacred things ni siya. So, kay for God gyud ang target ani. For God alone. Why sacrament nga ang tuyo aron mulayo kas Ginoo? Ang tanan puro gyud aron nga maduol kas Ginoo. Sa ato napakita dito, generally katong baptism necessary. All things nga gisultis Ginoo. Kung ako masayop James 14, kanang mo anoint og oil. Anointing. Di ba? Anointing of the sick. Kung dunay masakiton, kung dunay James 5, kung ako masayop,
kung dunay nagmasakiton kaninyo, pahilugan og kanang lana. So kanita ng mga sakramento nga naa na to, gibuhat ni sa tong Ginoong Jesucristo mismo. So aritas iyang etymological meaning kana balaan from the Latin sacrum, balaan. Di asa nagikan ng word nga kanang sacrifice. Kay kung suffering lang, example nag-suffer ka na kay suffering, well, useless man na kung suffering lang na siya. Kinanglan mahimo siyang sacrifice. Kung nag-suffer ka, niya nimo gi-offers Ginoo, doble mong impierno. Naglisod pa ka diri, man mamatay ka, impierno gyud ka, kaduha gyud ka na impierno, diri og sa sunod. Unang dili na nato na usik-usikan ang atong mga suffering, aton lang himo og sacrifice. Kaya kanang unsa may makapasacrifice niya? Imo sig balaan ba kanang sacrifice duam na ka words gisumpay. Kanang word nga sacrifice, two words coined together. Sa Latin gikan sacrum facere. Facere, sacrum facere. Unsa nang sacrum, sacred, facere, di po nagikan ng word nga factory. To make, di ba? Factory ka nang maghimo ba? So to make. So sacrifice means to make sacred. So to make sacred your suffering, you will unite it to Jesus. You set it aside for God. So para mahimo siyang sacrifice niya, mahimo siyang useful. So again, atong klarohon, kining mga gibuhat na tong sacraments nga gi-practice na to sa simbahan, dili siya addition sa gibuhat ni Jesus, kundi mauni ang gibuhat ni Jesus nga means of salvation. So ang formal meaning sa sacrament, kani sa Latin, akong i-quote lang sa Latin, gikuan ni definition ni sa Council of Trent nga Latin mo ang iyang phrase, meaning sa sacrament ba. In general ha, ducendum eretrem esse sensibus subjectum, quae ex Dei institutionis sanctitatis tum significande, tum efficande vim habit. Unsa may meaning ana sa English? A sacred sign perceptible to the senses, which by reason of divine institution is able to signify and effect justice and sanctification. So, sacred sign, balaan nga ilanan, nga makita sa atong senses. Makita or ma-feel, sensible ba? Perceptible to the senses. Which by reason of divine institution, tungod kay si Kristo mo'y nagtukod, divine institution, si Kristo mo'y naghimo ba? Tungod kay si Kristo mo'y naghimo, dunay gahom kining mong sacred sign nga makahatag siya epekto nga malimpyo ka, magandang justice, malimpyo ka. Unya, masangtos ka. Justice and sanctification. So, ma-justify ka ba? Ma-excuse ka sa mga sa. So, muna siya ay meaning sa sacrament nga formal. Ano sa to? A sign perceptible to the senses, which by reason of divine institution is able to signify and effect justice and sanctification. Definition ng gihatag sa Council of Trent. So, dili ni addition, atong klarohon kay unsay ma-misunderstood man sa itong mga kaigsuonan, labi na sa mga Protestants, nga, kung nagtuo mo nga enough ng gibuhat ni Kristo, nganong na pa may sakrament si Moon? So, dili man ni addition sa gibuhat ni Kristo, maunay gibuhat ni Kristo, yung sacraments, nga means nga ron masave ta. So, klaro na di siya addition, kundi maoy gibuhat ni Jesus nga means, parang kalibutan makadawat og grasya sa kaluwasan. Kay laim sa kayo, moingon ka nga, imaginary ba? Mo man nahitabo gud sa kadaghanan ron nga ang ilang pagduol sa Ginoo imaginary, wala siya concrete real kana bang wala reality ba? Moingon ka nga, okay, mangay kog pasaylos Ginoo. Kinangay kag pasaylos Ginoo. Nara na si mong mind. Kano, where's the experience? So ang imuhang pagtuos Ginoo ron, wala siya actual representation. Kanang murag kung sa drama pa ni puro ra script. Puro ra script way mabidyuhan asa namang salida ni. Naara sa words ra, naara sa mind o nya naara sa imong baba. Nga nakaigpasaylos Ginoo. Yeah, ang Ginoo although at some instances kadungog man Ginoo na kay bawo man siya. At some point ba? Kay bawo Ginoo na. Pero dili man na mo ipaagi nga gusto sa Ginoo.
Kaya kung imong examino ng Bible, biblical principles, from the Old Testament to the New, kung tanaw ni maayo, ang Ginoo dili gyud na siya ingon nga mudawat siya worship kang bisan kinsa. Ang worship nga iyang gidawat kung nagsubay sa iyang paagi nga gusto. Siya ay naghatag og instruction unsaon. Detailed ra ba kay ng Old Testament giyon sa napag-instruct Ginoo. Hastang sukod sa Ark of the Covenant. Detalyado kay na. So dunay paagi nga gusto sa Ginoo nga mo'y subayon na to. Dili kay okay nag-worship kas Ginoo pero sumara sa imong gusto. Niya di na mo'y gusto sa Ginoo, dili gina madungog sa Ginoo. Di na madungog ka okay nangay kag pasaylo sa Ginoo. Pero dili na mo'y means nga iyang gusto para mohatag siya forgiveness. So di ka dawat sa forgiveness. Dunay paagi nga gibuhat ang Ginoo. Unya ang gibuhat sa Ginoo nga paagi puro nay instrument. Dunay instrument nga gihatag niya ba? Nga mga tao nga iyang didto siya direct nga ni istorya. Unya katong mga tawhana iya tong gipili nga mao na toy mahimong instrumento sa tibuok ng kalibutan. Why direct to God nga gitudlo ang Bible? Why direct to God? Puro instrumental, Old Testament. Nganom dili mahimo sa Ginoo nga kada Israelita iyang adtuon kada usa. Istoryahan niya ritso tanan ba? Oh, ako ang Ginoo ang inyong Dios panghawa mo sa Egypt. Nganong iya pa manggitawag sa Moses. Mo'y ginay gusto sa Ginoo. Nga doon na siya tawgon nga pilion niya nga mahimong manguo ba. So doon na instrument, doon na nagrepresent si Moses. Di pa si Moses ang speaker. Si Aaron pa yun. O yan, si Joshua ni follow na sa ito niya. Mo ito nahimo pong successor ni Moses as leaders of the Jews. So, di mo gito siya speaker. Kung kikistorya siya, bakit kanga mo siya mo istorya. Kanga mo siya. So, doon na gipili ang Ginoo. Dili direct to God nga mga tao mo connect sa Ginoo diretso. Kung tanda kang ano, kaya nga Ginoo ingon ana man, mangita man siya prinsipyo kanang instrument. Nganong di man niya diretsoon na lang. Sige ko pamalandong nga ano, kaya di na lang niya diretsoon sa. Oh? Kanang di na ta mangita og kanang mututudlo na to ba? Duan na tas Ginoo pakita pa relo niya, tuduan man nimo kada usa. Oh. Kane, kung kasabot ka sa nahitabo sa Garden of Eden, makasabot ka na. Muna ngayon nga, ang gibuhat ni Kristo sa Kalbaryo, masabtan mo better when you understand what happened in the Garden of Eden. Nga masabtan sa vice versa na ang Garden of Eden when you understand what Christ did on Calvary. So vice versa. Katiktikal ni nga understanding ha. Anong gisulti ninyo? Muna yung nasa katikisim ba? So vice versa. So nga nung ang Ginoo mo pilig instruments, tungod kay si Adan, in the first place, ang Adan nga nahagbong, representative to sa tanang katauhan. Nakuha na itong punto? Si Adan rin nakasaha, pero among tang tanan. So, instrument siya sa grace, at the same time, instrument sa damnation. Instrument sa grace o sa curse. Ang Adan nga gihimos Ginoo na ba? Mono gini-designs Ginoo from the beginning. Kung si Adan wa pa nakasaha, kitang tanan ron dili na kinahanglan mo eskwela. Tinuod di na kinahanglan mo eskwela. Usa pa may mong katunon nga kay bawo na makatanan. Usa may mong katunon sa science nga wa mo mibaw eh. Hindi sa tamang kinahanglan siguro sa ko ala ni pangagpas, tamang kinahanglan building. Dito man nag-building kay dili man ta ma-harm sa nature. Sa pag mag-uwan dili ka maunsa ba? Di ka madutlag sakit. Ano bawa tanan oh. Kay glorified man ang ilang state. Glorious state sila ba? Although dili pag ito heaven of heavens, na sila sa state nga kana bitong preternatural sila. Si Adan ug sa iba. So si Adan represent siya sa tanan. Kung wa pa nakasa si Adan ug sa iba, ang Ginoo doon na gyapon agianan sa grasya para sa tibok universe. Ang sacrament si Adan mismo. Ang tao mismo mao'y sacrament. Ikaw mismo mao'y agianan sa grasya. Kita mismo ba? May agianas grasya nga nag-manage siya tibuok universe, magpalambo sa whole universe. Ang katawhan siguro maabot sa Milky Way, Milo, kape. Lain-lain, nabatas Milky Way ba na itong galaxy? Lisod sa kugtuo ko na nagod kisa may nigawas dito nagtanaw-tanaw ba? Milky Way na kuha niya, basta hindi magama rin nila ba? Pero mahalin nilang libro. Pero askin na lang, kaya mo may gitudlo, ato na lang kunuhayang dawaton sa.
So kana ang tao mismo mo sakrament niya representation permanente. So instrumental permanente ang paagis Ginoo from the very beginning. So pagkasagbong ni Adan, ang means of salvation nga gihimos Ginoo instrumental sad. Doon na si tawgon nga tao nga mo represent ana mo bitaw si Kristo new Adam. Nga siya sad mismo God siya mismo at the same time ang iyang self mo'y main yun nga instrument of salvation. Nga dili siya secondary source ba kundi primary si Kristo mismo. So kana diha napita kung makita na nato nganong ang Ginoo mamili gyud niya motawag yung mga prinsipyo instrument dili direct. O sa confession di na niya kano sa amna niya gihatag. Kano sa niya gi-institute pagkabanahon na niya John chapter 20 verses 21 to 23. Sa mga ingon niya sa mga apostles pagpakita niya dito. Gitayhupan niya mga apostoles. Dawatan yung Espiritu Santo, whose sins you forgive, it shall be forgiven then. Whose sins you retain, it shall be retained. Ang sa ang inyong gipasaylo sa langit, ang wa nyo pasaylo, wa sad pasaylo. So gitagaan ang mga apostles og power to forgive sins. Niya laem sa gayo kung nihunong na dito sa mga apostles. Niya ang salvation nga gustos Ginoo no Timoteo 2:4, buot sa Dios nga ang tanan tao maluwas. Niya ang kapasayloan ni mga apostles kung gustos Ginoo nga ang tanan maluwas. Mupadayon yun hangtod sa katapusan. Sa missionary mandate sa Matthew 28:19 to 20, go unto the whole world. Kinsa may apostoles nga naka-go sa whole world? Teach them everything that I have taught you. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kinsa may apostoles nga nakabunyag sa tanang tao? Wow, kanang kuma ni Jesus nga gihatag sa mga apostoles, it is meant to be for all the successors. Lima ka nang to the whole world. Nga gustos Ginoo nga tanang tao mabunyagan. So, apil na itong mga successors diyan na sa kuman. Dili siya meant nga mohunong siya sa mga apostoles ra. So, kay kanabitang limit. Kabantay mo, magisgot kag atulan ng kuan ba? Kanang pakapin bitaw. Magisgot kag limit. Kung aware ka nga limited ka ba, unsa may tabo nimo? Kanang nakay time limit ba? Let's say for example, mularga ka pananglitan butang talas pananglitan. As mamades kay nakalarga naman butang talas pananglitan, mamades katong nilarga kag Vietnam ba. Unya pag abot dito, siyempre butang 1 week. 1 week pa ka dito, 1 month. 1 week, okay. 1 week ka. First day nimo relax ra jud ka ana. First day pa man ako, di ba? O pahuway sa ta, ana, relax. Bisag ako dito ako lang tag-anon ba? Relax ra ta, di ba? Sakto ba? Okay, kapoy pagkasbiyay, relax na. Pabitaw ko taas-taas pa nga days. Second day, prepare na ka kay ngita na kakalaagan, tanaw-tanaw na kas mapa nga, di ka masaag ba? Tao ni pagbalik ni, review na kasi mong Google Map. Third, laag-laag na ka, third day, fourth day, di nakakabantay sa oras, kay lingaw na kay kas laag-laag. Karon nakabantay ka nga, fifth day na. So na yung mga signs nga gamay na lang imong nabilin nga oras dito. Ikalima na nimong adlaw. Action na kanang kabalak gamay na lang akong oras da. Kanang saon na nina ko ron. So pag 6th day na katapusan na nimong adlaw, simuon nimo. You will make the best out of it. Dapat kayo orasan bro. Pwede ko ba tanaw sa oras bro? Malapas na ko na. 9:30? Okay. Sige, may lang oras. You will make the best out of it. Tanang picture-picture himuon nimo. Tanang iskina nga imong pwede pa picturean, pusingan, pusing ka tanan kay last day na nina ko. Hala. Last day na ni. You will make the best out of it knowing that your time is limited. So kung aware ka, magbantay ta sa limit, you will make the best out of it. Same thing sa atong life. Kung magbantay lang ta nga limited ta, kanos aka pwede kutob, dire nam lang tangay kutob. You will make the best out of it. Maka-pray jud kasi mong best prayer. Always the best yun. Lalas na nina ko ba? Dire na lang kita ngay kutob. Salamat Lord. Ana lagi. Asa ko sa may mahimo nimo. Og last na nimo na di ka makapugnan din na nimo. But you will make the best out of it. So if you will make the best out of it knowing your time is limited nga last moment na nimo,
Why not consider every moment as as the last? Para always the best. Always the best. Dili ka maghuwat nga moabot tong last gyud tinuod. Kaya wa makakaibaw kanus-a gani ng tinuod nga last nimo. Kasiguro ka. Kini ra ba noong mga way sakit-sakit mo'y kausara. Bantay mo katong mama tong pare dias katedral dungan pa mi nangatin og birthday party sa tong buwana January. O karon tuiga abtik pa kayo. Tabi-tabi pa mi didto. Pag February, bungkon. Asan to sa ate? Namatay ra kalit. Why sakit-sakit? Largo. One shot, so you will make the best out of it. Nya, maniguro kita nga masakit gani ka, ayo nawatang mo grabig maayo dool din ka sa sacrament nga anointing of the sick. Kay ganing sacraments nga gi-arrange man is Ginoo gyud. Tulom ni ka kanang classification. Dunay sacraments nga gitawag siya sacraments of Christian initiation. Dayon dunay gitawag siya sacraments nga healing, sacraments of healing. Doon na po gitawag nga sacraments of service. Okay? Doon ay duha ka main classifications, doon ay tulo ka sub-classifications. So ang duha ka main, sacraments of the living o sacraments of the dead. Yawa no na di sacraments of the dead. Dili na para sa mga patay nga kanang nasmenteryo. Walay sacrament para sa mga gilubong. Sacraments of the dead, meaning sa mga tao nga wa sa state of grace. Wa sa status grasya ba? Kinsa man katong mga wa pa nabunyag Ang bata nga nasa taguangkan ba? Wa na siya sa state of grace na mabunyag Mabitaw pangutana ni Father Carlos Martins. When you were born, there were 3 persons involved. 3 main characters involved. God, your father, and your mother. But when you were born, to whom do you belong? To God, to your father, or to your mother? Pagkatao nimo ba, to whom do you belong? The answer is a sad answer. You belong to the devil. That's why you need to be baptized. Although it's true that you belong to God and to your parents at some point, but somehow you belong to the devil. Within the power of the devil ka ba? Nakasiyang grasp. Wa mo ka sa state of grace. So you are considered dead spiritually. Munang doon tayo sacraments of the living o sacraments of the dead. Duha ra ning sacraments of the dead, meaning makabuhi sa tong soul ba? Patay nga soul, ma-restore back into union with God. What makes the soul dead is separation from the state of grace, separation from God. Duha ra ni bunyag o confession. Muna sacraments of the dead. Sacraments of the dead. Bunyag o confession. Unya dunay sacraments of the living, meaning dili nimo ni sila pwede i-take kung wa ka sa state of grace. So unsa man ning mga sacraments of the living? Number 1, communion. Kining Holy Eucharist. Di ka pwede mangalawat nga wa ka sa status grasya. Nakasa kag mortal sin or wa kay bunyag, so nakay-kaila nga way bunyag, dili katoliko. Isu simbahan imo siyang istoryahan nga di sa siya pwede mo communion. Ako nasa ko'y istoryahan na. Pero thank God, maayo sad ang iyang response ba? Di bitay ngong nasuko siya o nganong di mo kuno. So, dili man pwede kay wala man siya na-baptize. Sacrament of the living man ng Eucharist. Mugi na klaro gyud nga sacrament of the living. Nga di pwede basta ang imong soul dili reconciled sa Ginoo. So, kaning confirmation, sacrament of the living na. So, before ka makumpirma, mangumpisal sa ka, or nabunyagan sa kadaan. So, primary, ang baptism, nabilong siya sa Christian initiation. So, mo man to yung two main classifications, living o dead. Ito sa itong giklaro. Nya, the rest, sacraments of the living, yun na siya. Sacraments of the living. Nga, imo nang dawaton, nga naka sa state of grace. So, mo nang may tabo, magpakumpisal ka. O kaning magpakasal ka. Pakumpisalon, madaan. Mabita ng mga minyo uban, unang kumpisal, pagkasal. Katapusan, nagpinal. Unang kumpisal, kasal. Last confession, kanang nagpinal na. Hapit na yun matigok ba? Paita sa daning tuhan na. Hindi man yung kahunahuna Ginoo, di mamatay. Maglisod na rin mag-ampo. Muna magdawduhan at magulangit pa ba? Kaya maglisod nag-ampo.
Oh, sakit to naman. Sa abtik pa gani, di gini ko na Ginoo, samot na niron nga, nagluya na. Lisod nga ni Gampo sa abtik pa. So, mo to yung two main classifications, then three main sub-classifications. First is Sacraments of Christian Initiation, meaning mo yung makapasod na to sa Christian church, sa Christian world. Number one is baptism, then confession, confirmation, and the Eucharist. Sa una, gipractice ni nga inigbunyag, dungano ni. Inigbunyag, at the same time, pa-communion nun. Pero later on, pagtang na siya nga practice, kay ang bata god nga gipa-communion, wa ba siya kasabot? Nga dili man na required, gitudlo na sa Catechism the Council of Trent, nga dili required nga pakalawaton ang bata nga wa kasabot. Di na siya required. Kay kaning sacrament nga Eucharist, gawas nga sacrament of the living na siya, sacrament sa na siya sa mga naa sa age of reason. Mga mature ba? Naka sa age of reason, kinang kasabot ka na. So muna yung requirement sa first communion, nga kasabot siya, kinsa na iyang gidawat. Si Sintiris, kung ako masayop, murag 5, matingin yung edad, or 7. Naka first communion siya. Kasabot naman siya. Nagpangutanas pare, makatubag bid siya. Sa una, nagpa first communion may dito sa Samar, balik-balikon, ginin ako sa mga batag pangutana. Kinsam na itong gidawat diha. Okay, makatubag ram sa sila tanan eh. Ing naman kumpadre, secure gyud nga kasabot sila nga di ni sacrilege ni atong gihimo diri nga first communion. Kaya kasabot sila nya. Ang uban mahadlok mo first communion kay lisod kay dito mga pobre kay wa kuno sila ikasuot nga kanang white t-shirt. Kulisuda ni tinuod bitaw makahilak gyud ko dito gyud nakaanak ko grabiha. Wa sila ikasuot nga white t-shirt. So kung namoy mga white t-shirt diha sa inyong first communion, tiguman na ninyo kay ato nang i-donate dito sa mga bukid ng taon nga wa sila ikasuot. Magamit pa nila dito mga first communion sa sila. Naluoy kay ko ba? So muna sacraments of Christian initiation, baptism, confirmation, and the Eucharist. Then sacraments of healing or sacraments for healing, of course, kaning kumpisal, dayon anointing of the sick, confession, and anointing of the sick. Then sacraments at the service of others or sacraments for service, ordination o marriage. O, sacrament of marriage o sacrament of ordination for service yun na siya. Dili na siya po for private use, for service yun na siya. Kanang sacraments. So kung pare ka of course, ang imong main dia nga service is public yun na kanunay. Wala may pamilya, mabito nang gi-practice na ng celibacy. Kaya focus ra gyud sa pag-serve sa kadaghanan sa katawhan ba. O niya, og minyo ka of course, doon ay extension kung mabuhat nimo imong part sa imong pamilya, pwede sa kamo serve others. So extension na siya. Kaya the service you do to your family in itself is a service nga mo gi-requires Ginoo na to. Anong obligatory service ba? Ana kaya mga anak. So nag-serve ka diha, di nag-serve na kas Ginoo. Ang uban nagtuo ang service Ginoo kana ra yung nakas parokya ba? Kolektor ka diha, reader. No, yung mauna mag-kolektor lang tang tanan. Nya puro kisa na may kolektahan kung ang tanang parokyano kolektor. Ika na dito. So, baylo-baylo tagsibot, ikaw na po yung hog. Limag silbi. Sorry, ben ko sakya kong kon. Amot nga ano ni. Masa ning gahom na adre ba? Gahom na adre. Okay ko katugog kuan mga 2 days sakit ko sa spinal ba. Pero okay ra gyapon eh. At least gwapo ra gyapon tanawon. Amot lagi gyapon. Okay ra gyapon. Laban ra gyapon kayo, power gyapon sa tanan. At chicken. So mo to at least na kuha na to tong sacraments in general na sum up na to. Sana rasa bro. Time naman no. 9:43 na ako kadlaw naman. Sakto ra sad kay oras. Nasama to. So ako recap ha sa to yung meaning sa sacraments. A sign, perceptible. Taas mo gud kay nga meaning no tungod kay pamuban. Na onay sayon-sayon anak katong kang Saint Teresa visible sign of an invisible reality. Aga na kay mubo niya sayon timan-an. Sa to yung meaning sa sacrament, visible sign of an invisible reality.
So nakita nga sign, ging nagaspare, I absolve you from all your sins. Visible dili sa mata lang kundi madungog ba, sensible nasa senses. So nadungog nimo ang sign. Doon ay reality nga nahitabo nga di makita. Nga nalimpyo imong soul. So visible sign of an invisible reality. Kada sacrament doon na siya symbolic aspect, but at the same time real na siya in itself. Dili siya pure symbol. Real in itself, although na siya symbolic nga aspect. So kana lang sa yung rakay sabton, visible sign of an invisible reality ang sacraments. Natiman-an sa I hope nga na-arrange natin nga ito na to, Ron. Na-arrange na ba na to? Praise the Lord. Nya, sunod si Brad Fritz man. Kato nang tagsa. Pero dili pa next week. Di ba next week to yahan. Sa damtoy laing pizza yahang schedule. Okay. Para at least matagsa-tagsa na ito. Kaya taas mo ginigudog, tinudoon, pero dili na ito tinudoon. So, ato lang hindi anam-anamon. So, salamat kayo sa inyo ang makugihon ng pagpaminaw. Atong ibalik sa ito ang host nga consecrated host. Thank you, Bro Ralph. So, the next part of our meeting for tonight is offertory. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaim, the joy and the pain I may